Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Eddie. So for today's video, aalamin natin ang mga dapat dalhin or dokumentong ipapakita na lang kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas sa buwan ng Nobyembre. Sa lahat po ito ng mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas. Details coming well. If you're a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. Please check the link in the description box for your reference. So, sa mga Pinoy na uuwi ngayong buwan ng Nobyembre, napakasimple na lang talaga pong umuwi ng Pilipinas. Konting dokumento na lang talaga yung hihingin nila kung ikaw ay uuwi. So, kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas as an OFW, green card holder, resident, permanent resident, dual citizen ba ng isang bansa, kukunti na lang yung mga dokumento na ipapakita ninyo. Number 1, ang pinakauna. Siyempre, ang pinaka-controversial na e-travel. Oh my goodness. Ang dami nating reklamo na nare-receive about e-travel na dapat tanggalin na daw ito. Unfortunately, hindi po ito tatanggalin kasi ito po yung kapalit ng arrival paper-based form noon na pinifill upan ninyo kapag darating kayo ng Pilipinas. So, ngayon, ginawa na nila online. Pwede nyo na itong gawin. 3 araw bago kayo umalis. Pwedeng 3 araw, pwedeng 2 araw. Pwede sa araw ng inyong flight, pwede pa rin kayong mag-register. So, kailangan pa rin mag-register. Kung hindi naman kayo tatanungin, kung hindi hahanapin yung QR code, kasi nasa system na yan nila. Kapag na-scan na nila yung passport ninyo, during check-in, makikita na nila na nakapag-rehistro na kayo sa e-travel. So, huwag kayo magtaka kung, hindi naman hiningi, so hindi na namin kailangang mag-rehistro. Kung ayaw po natin ang hassle, ayaw nating ma-delay, mag-register na po tayo sa e-travel. Ang e-travel is libre po, wala po itong bayad. So, dapat yung website na pupuntahan ninyo is yung etravel.gov.ph lang kasi yun yung legitimate website ng e-travel. Wala na pong iba para hindi kayo ma-charge. Huwag niyo pong hayaang ma-scam kayo kasi ang e-travel is libre po. Pwede po kayong mag-register dito on your own pero kung walang kakayanang mag-register kasi hindi kayo tech-savvy, pwede namang magpatulong sa kapamilya, sa kapatid, sa kapuso para i-rehistro kayo sa e-travel. Pwede niyo pong i-print ang QR code. Pwede nyo ding i-save sa inyong phone. Pwede po both para in kaso na maglobat yung cellphone ninyo, meron pa rin kayong printed copy kung hihingin ito during check-in or during immigration process. Declaration form ng Bureau of Customs. Kung ikaw ay lalapag sa Terminal 1, available na din po ito online. Pwede kayong magrehistro 3 araw bago kayo umalis or pwede nyo po itong i-download at i-fill out ninyo manually. Kung meron lang kayong i-declare. Kung wala naman kayong i-declare, no need na. Kung kayo po ay babiyahe na magpamilya, pwedeng isang tao lang ang mag-fill out ng declaration form online. Kaya nga ng sabi ko, kung kayo ay lalapag sa Terminal 1, available siya online. Kung kayo naman ay lalapag sa Terminal 3, yung papel pa rin po yung dinidistribute ng mga airline staff para i-fill out ninyo. So, magagamit lang po ito kung meron kayong i-declare. Meron silang 2 linya, meron silang green lane. Kung wala kang i-declare, dire-diretso na patungo sa luggage area para i-claim yung mga bagahe ninyo. Kung meron naman kayong i-declare, doon kayo sa red lane para makita ng Bureau of Customs kung ano po yung mga dinala ninyo sa Pilipinas. Ang susunod ay inyong mga pasaporte. So, kung ikaw ay isang Pinoy na uuwi ng Pilipinas, yung Philippine passport ninyo, sapat na. Hindi po nag-a-apply yung 6 months rule kasi hindi po pwedeng i-deny ng Pilipinas ang sarili nilang mga citizen. So, for example, 3 buwan na lang ang natira ng validity ng passport ninyo, yung Philippine passport. Pwede pa rin kayo makabiyahe ng Pilipinas kasi allowed yun. Pero, kung ikaw ay isang dual citizen, ang dual citizen kasi meron kang foreign passport, meron ka ding Philippine passport, meron namang mga dual citizen na foreign passport lang at yung dual citizenship paperwork nila. So, kung ikaw ay isang dual citizen at yung ginagamit mong passport kapag ikaw ay umuwi ng Pilipinas is yung foreign passport mo, yung 6 months rule ay mag-a-apply. So, dapat yung foreign passport mo valid siya for at least 6 months. 6 months or more, mas okay yun para safe ka when it comes to that kasi made-deny ka talaga kung
yung foreign passport mo is less than 6 months na lang. So, sana klaro tayo doon. Yung return ticket sa mga Pinoy na uuwi, hindi required yung return ticket. Unlike sa mga foreign nationals, meron silang karampatang patakaran sa kanilang mga return ticket. Sa mga Pinoy naman, exempted yon. Kung ikaw ay isang OFW, green card holder, resident, permanent resident, dual citizen ng isang bansa, hindi po nire-require ang mga Pinoy ng return ticket. Pwede kayong mag-book ng one-way ticket kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Kung kayo naman ay may mga asawang banyaga, yung mga foreign national, at magkasama kayong uuwi ng Pilipinas, kasama yung mga foreign kids ninyo, hindi po sila required ng return ticket. One-way ticket, pwede na yun. At makaka-avail po sila ng balikbayan visa privileges. So, kung kasama yung asawa at mga anak, dalhin lang po ang inyong marriage certificate at mga birth certificate ng mga bata. Sa travel insurance naman, ito ay optional. Depende po yun sa inyo kung gusto nyo kumuha ng travel insurance. Kung afford naman, why not? Pero mamili po kayo ng travel insurance kasi may mga travel insurance na hindi nyo pwedeng gamitin sa Pilipinas in case of emergency. So, dapat alam ninyo yung patakaran ng travel insurance na binibili ninyo na magagamit nyo sa Pilipinas kung may emergency kayo. Doon naman sa mga kabayan nating hindi vaccinated, pwede na kayong umuwi. Wala na po yung RT-PCR test, wala nang antigen, wala nang quarantine kasi hanggang ngayon may nagtatanong pa sa atin yan. Wala na po yun. Na-lift na po yung COVID restriction na yon. Pwede na po kayong pumasok. Wala na pong dokumentong ipapakita kung na-vaccinate ka ba or hindi ka ba na-vaccinate. So, pwede na. Open na po ang Pilipinas kabayan. Hindi na po ganun karami yung hinihingi ng airport. Back to normal na talaga. Yung usual na requirements na lang, pero doon sa e-travel, kasi dati, gaya nga ng sabi ko, papel po yon. Ngayon, ginawa nilang online. Mas magagawa nyo siya ng maaga, mas maihahanda nyo siya ng maaga para sa inyong biyahe papuntang Pilipinas. So, yun na lang ang mga kakailanganin kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas kabayan para sa buwan ng Nobyembre 2023. At doon naman sa ating mga kabayan na kakauwi lang ng Pilipinas, maaari nyo bang ibahagi sa ating komunidad kung ano na yung mga hinihingi nilang mga dokumento, may hinihingi pa ba, mataas ba yung linya, madami bang etche-boreche sa process, immigration process, ano na ang mga patakaran kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas lately. Kung maibabahagi nyo po iyon sa ating komunidad, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, suporta at tiwala sa aming channel. Kung kayo man ay may mga katanungan sa videong ito or sa iba nating mga videos, pwede kayong mag-comment or pwede nyo din akong i-direct message sa aming Facebook page, The Eton Squad, or pwede naman sa aming Instagram, The Eton Squad Official. And sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Ipagpaumanhin ninyo kung medyo delay ang ating pag-reply, pero re-replyan po natin yan as soon as possible. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking pamilya at sa aming channel. Sana'y maging malumanay at hassle-free ang inyong pag-uwi sa Pilipinas ngayong buwan ng Nobyembre. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.